Nagsisimula ang pelikula sa 3,600 taon bago si Kristo, kung saan isang makapangyarihang mutant na kilala bilang Apocalypse ang naging una sa kanyang uri. Ginamit niya ang kanyang kahangahangang kapangyarihan upang sakupin ang sinaunang Egypt at maghari bilang paraon, pinipilit ang lahat na yumuko sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi magtatagal magpakailanman. Upang manatiling buhay, kailangan niyang ilipat ang kanyang isipan sa bagong katawan, isang katawan na mabilis maghilam. Nakahanap siya ng perpektong mutant para dito at sinimulan ang paglilipat. Gayunpaman, sa oras na nagsimula ang proseso, isang grupo ng mga sundalo na sawang-sawa na sa kanyang pamumuno ang nagpasya na pigilan siya. Ibinagsak nila ang isang malaking block ng sandstone, nasira ang piramide at bumagsak ito. Ngunit na kumpleto pa rin ni Apocalypse ang paglilipat sa tamang oras. Ginamit ng kanyang mga tapat na tagasunod ang kanilang kapangyarihan upang protektahan siya gamit ang force field. Tinakpan siya habang sila ay lahat na ibaon sa napakaraming bato. Mahigit 5,500 taon ang lumipas. Noong 1983, isang binatilyo na nagngangalang Scott Summers ay nasa klase, natututo tungkol sa laban noong 1973 sa White House. Biglang nangati ang kanyang mga mata at nagsimula siyang mabilis na kumurap. Humingi siya ng pahintulot na pumunta sa banyo at tumingin sa salamin, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Samantala, isang estudyante ang maling nag-isip na kumandat si Scott sa kanyang nobya at sinundan siya, handang makipag-away. Nagkulong si Scott sa cubicle, at ang bully ay nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto. Naiinis at galit, binuksan ni Scott ang kanyang mga mata at isang makapangyarihang energy blast ang lumabas, winasak ang bahagi ng banyo. Pagkatapos nito, napagtanto ng mga magulang ni Scott na kailangan niya ng tulong. Nagpa siya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Alex na dalhin siya sa X-Mansion, umaasang matutulungan siya ni Professor Charles Xavier na maintindihan at makontrol ang kanyang kapangyarihan. Pagdating ni Scott sa mansion, agad na lumabas ang punong guro na si Professor Xavier upang salubungin siya. Maingat niyang hiniling kay Scott na alisin ang piring na nakatakip sa kanyang mga mata. Nang tuluyan itong gawin ni Scott, nagulat si Xavier sa lakas ng kanyang optic blasts at agad na nagpa siya na ipasok siya sa paaralan. Samantala, sa silangang bahagi ng Berlin, isang batang mutant na si Angel ay nakikipaglaban sa isang underground fight club. Nakapanalo na siya ng 10 laban sunod-sunod at siya na ang paborito ng mga tao para manalo sa ika-11. Pinainit ng announcer ang susunod na laban sa pamamagitan ng pagtawag ng isang demonyo at inilabas ng grupo si Nightcrawler sa loob ng kulungan. Isang asol na mutant na may kapangyarihang mag-teleport. Ayaw ni Nightcrawler na makipaglaban. Nagsimula siyang mag-teleport sa paligid ng kulungan upang iwasan ang gulo, ngunit aksidenteng tumama siya sa high-voltage electric grid na nakapalibot sa ring. Sa labas ng kulungan, nakita ni Mystique ang kanyang anak na nakukuryente at hindi siya makapapayag. Mabilis siyang tumakbo at hinila ang lever na kumokontrol sa kuryente, pinilit ang circuit na mag-overload. Sa loob ng kulungan, napagtanto ni Kurt na wala na siyang ibang pagpipilian. Nag-teleport siya sa likod ni Angel at itinapon ito sa electric barrier. Nasunog ng malubha ang isa sa kanyang mga pakpak. Ang tama ay nagdulot ng pagsabog ng transformer at mabilis na nagsitakbuhan ang mga manunood sa takot, nagbigay ng pagkakataon para makatakas. Pumasok si Mystique sa kulungan, nakita si Nightcrawler, at inakay siya palayo sa kabuluhan. Sa Egypt, isang CIA agent na si Moira ay nagsisiyasat ng kakaibang kulto. Napansin niya ang ilang tao na may misteryosong simbolo na nakatato sa kanilang leeg, at tahimik na sinundan sila. Ang bakas ay nagdala sa kanya sa isang binatang nagtatakip ng isang bagay gamit ang alpombra. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ibinebenta ang bagay, ngunit naging defensive ang lalaki at sinubukang paalisan siya. Agad na kumilos si Moira, pinatumba ang lalaki at inalis ang alpombra, inilantad ang isang nakatagong pasukan papunta sa sinaunang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa loob, natuklasan niya ang isang maliit na gintong piramide. Tahimik siyang nagtago at nagsimulang kumuha ng mga litrato habang isang grupo ng mga lalaki ay nagtipon sa paligid ng bagay, nananalangin. Habang lumilipas ang oras, dahan-dahang tumama ang sikat ng araw sa kuweba at tinamaan ang piramide. Ang mga simbolo nito ay nagsimulang kumislap ng gintong liwanag, kumalat sa lupa at ginising si Apocalypse mula sa kanyang malalim na pagkakatulog. Ngayon na muling nagising, sinimulang sipsipin ng makapangyarihang mutant ang enerhiya mula sa mga simbolo. Habang bumabalik ang kanyang lakas, tumayo siya at inangat ang mabibigat na batong nakabaon sa kanyang katawan. Napakalakas ng puwersang kanyang pinakawalan, sumabog ang kuweba at nagdulot ng napakalaking lindol.
Sapat ang lakas nito upang maramdaman hanggang sa Soviet Union. Doon, nagtatago si Magneto at nagtatrabaho sa isang pabrika ng metal. Sa gitna ng pagyanig, nabitawan ang isang tangke ng tunaw na metal at muntik ng madurog ang isang manggagawa. Nang hindi nag-iisip, ginamit ni Eric ang kanyang magnetic powers upang iligtas ang tao, at nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Nang mapagtanto niyang nakita siya, alam ni Magneto na kailangan niyang tumakas at agad na umuwi. Sinabi ni Eric sa kanyang asawa na ihanda agad ang kanilang anak na babae upang makatakas sila. Ngunit nang pumunta ang asawa sa silid, napansin niyang nawawala ang bata. Sa takot, tumakbo si Eric sa kagubatan, tinatawag ang kanyang anak, ngunit nakita niya itong napapalibutan na ng mga sundalong Soviet. May dala silang mga sandatang kahoy at pana, sinasabing gusto lamang nilang makipag-usap. Isa sa mga opisyal ang nagsabi kay Eric na may naiulat na kakaiba sa pabrika. Ipinakita pa niya ang isang artikulo sa dyaryo na nag-uugnay kay Eric sa pag-atake sa White House noong 1973. Alam niyang siya ay nabisto at inaakusahan sa maraming pagkamatay, pumayag si Magneto na sumuko. Sa isang kondisyon, dapat palayain ang kanyang anak. Ngunit nang makita ng bata na dinadala ang kanyang ama, siya ay nataranta. Nagising ang kanyang kapangyarihan, tinawag ang daan-daang ibon na umatake sa mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalo ang pamana. Tumama ang palaso sa likod ng bata at tumagos. Tinamaan ang puso ng asawa ni Eric. Pareho silang bumagsak sa lupa, wala ng buhay, pinatay ng isang tama. Gulat at wasak ang kalooban, niyakap ni Eric ang kanilang mga katawan. Ngunit ang kanyang dalamhati ay mabilis na naging galit. Kinuha niya ang maliit na pendant na minsan niyang ibinigay sa anak, at inilunsad ito ng may nakamamatay na puwersa, tinamaan ang lahat ng sundalo sa paligid. Sa isang iglap, winakasan niya ang buhay ng higit sa 10 tao. Sa X-Mansion, isa sa pinakamakapangyarihang batang mutant, si Jean Grey, ay nagsimulang magkaroon ng nakakatakot na bisyon tungkol kay Apocalypse. Naramdaman ni Professor Xavier na may mali at ginamit ang kanyang telepathic abilities upang pumasok sa isipan ni Jean at hilahin siya palabas ng trance. Ngunit nang nasa loob na, nakita rin niya ang parehong bisyon, at lubos siyang nabahala. Nagsimulang matakot si Charles na ang mga bisyon na ito ay maaaring babala ng isang sakuna, posibleng may kaugnayan sa kamakailang lindol. Upang masaliksik pa, sinuot niya ang neural helmet at ipinadala ang kanyang isipan sa Cairo, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang ini-explore ang bisyon, nakita niya si Moira na palabas ng sinaunang kuweba at nagpasya siyang abutin ito, umaasang may impormasyon ang CIA tungkol sa kakaibang pagyanig sa Egypt. Samantala, bumangon si Apocalypse mula sa kanyang libingan at naglakad sa mga lansangan ng Cairo. Napansin niya ang isang batang babae na gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang lumikha ng sandstorm, tinutulungan siyang magnakaw mula sa mga lokal na mga ngalakal. Sa kanyang pagtakas, siya ay naipit. Sa sandaling iyon, lumitaw si Apocalypse at nagtanong kung sino ang namumuno sa mundo ngayon, ngunit nagsalita siya sa sinaunang Egyptian na walang nakakaintindi. Nainip sa mga taong litong-lito sa paligid niya, bigla siyang umatake. Sa isang maliit na ikot ng buhangin, pinugutan niya ng ulo ang mga mangangalakal at ginawang bato ang buong katawan ng isa pang tao. Sa CIA headquarters, dumalaw sina Alex at Professor Xavier sa opisina ni Moira upang itanong ang sitwasyon sa Egypt. Doon nila nalaman na matagal nang iniimbestigahan ni Moira ang isang lihim na culto na naniniwala sa pagkakaroon ng unang mutant sa mundo at nagsisikap na ibalik siya. Ipinaliwanag ni Moira na ang sinaunang nilalang na ito ay tinatawag na Apocalypse at ipinanganak siya libu-libong taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng mga siglo, nakakuha siya ng kapangyarihang mailipat ang kanyang kamalayan sa ibang katawan. At sa tuwing ginagawa niya ito, nasisipsip din niya ang kanilang mga kakayahan. Dahil dito, nakolekta ni Apocalypse ang kapangyarihan ng napakaraming mutants sa loob ng maraming henerasyon. Sa sobrang lakas, pinili niya ang 4 na espesyal na tagasunod upang lalo pang palakasin ang kanyang kapangyarihan at protektahan siya. Ngayon na siya ay nagbalik, plano niyang gawin muli ang parehong bagay. Ang una niyang pinili ay isang batang mutant na si Storm. Dinala siya nito sa kanyang taguan at sinubukang kausapin, ngunit hindi niya naiintindihan ang wika. Sa halip, kumonekta si Apocalypse sa telebisyon, sinipsip ang lahat ng makabagong wika at natutunan ang mga nangyari sa nakalipas na 5,000 taon. Nang matanto niyang ang mahihina na ngayon ang kumokontrol sa mundo, nagpasya si Apocalypse na panahon na para sa pagbabago. Bilang simula, pinalakas niya ang kapangyarihan ni Storm, inihahanda siya upang sumama sa kanyang plano.
Samantala, sa Berlin, bumisita si Mystique sa isang black market dealer na si Caliban upang bumili ng pekeng dokumento. Nais niyang tulungan si Kurt, na kilala rin bilang Nightcrawler, na makaalis sa bansa at mamuhay ng ligtas at normal. Habang abala si Kurt sa pagkuha ng litrato para sa pasaporte, nabanggit ni Caliban na may balita siya tungkol kay Magneto. Ikinwento niya kay Mystique ang nangyari sa pamilya ni Eric. Nang marinig ito, agad na nagbago ng plano si Mystique, nagpasya siyang pumunta sa United States at ipaalam kay Professor Xavier ang lahat ng kanyang natutunan. Hindi nagtagal matapos umalis sina Mystique at Kurt, dumating sina Storm at Apocalypse sa tindahan ni Caliban. Humingi sila ng impormasyon tungkol sa mga makapangyarihang mutants, ngunit wala silang maibigay na pera. Tumanggi si Caliban na tumulong at naglabas ng revolver upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit madaling pinadurog ni Apocalypse ang sandata gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ni Psylocke, isang mutant na kasama ni Caliban, na nasa panganib siya, agad itong humarap upang protektahan siya. Lumikha siya ng kumikislap na espada mula sa enerhiya at matatag na tumayo. Sa halip na makaramdam ng banta, humanga si Apocalypse sa kanyang kakayahan. Nagpasya siyang kunin si Psylocke sa kanyang grupo, pinalakas ang kanyang kapangyarihan, at nangakong bibigyan siya ng kalayaan kapalit ng kanyang katapatan. Makalipas ang kaunti, dinala ni Psylocke gamit ang teleportation ang grupo sa kinaroroonan ni Angel. Nakita ni Apocalypse ang potensyal sa kanya at nagpasya ring kunin siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang nasirang mga pakpak ni Angel at binago siya bilang Archangel, isang mutant na may makapangyarihang metallic wings na kayang magpalipad ng matutulis na balahibo na parang mga nakamamatay na blades. Samantala, sa Poland, handa na si Magneto na maghiganti. Bumalik siya sa pabrika ng metal kung saan siya minsang nagtrabaho. Ikinandado niya ang lahat ng pinto at pinahinto ang mga makina, tinipon ang atensyon ng mga manggagawa. Punong-puno ng sakit at galit, sinabi niya na malapit nang maramdaman ng kanilang mga pamilya ang parehong pagkawala na kanyang dinanas dahil balak niyang lipulin silang lahat. Sa sandaling iyon, dumating sina Storm, Psylocke, Archangel, at Apocalypse sa likuran ni Eric. Inakala niyang naroon sila upang pigilan siya, kaya naghanda siya para sa laban. Ngunit sinabi ni Apocalypse na hindi iyon ang dahilan. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Apocalypse ang kanyang kapangyarihan upang padurugan ang lahat ng tao sa pabrika. Nang matapos ang pagkawasak, humarap siya kay Eric at sinabi na para sa kanya siya naroon. Inanyayahan niya si Magneto na sumama sa kanila at dinala siya sa guho ng kulungan kung saan unang lumitaw ang kanyang kapangyarihan. Doon, kinausap siya ni Apocalypse tungkol sa kanyang masakit na nakaraan at inamin na hindi niya siya naipagtanggol noong World War II, ngunit nangakong gagawin siyang walang talo ngayon. Sa huli, pinalakas ni Apocalypse ang kapangyarihan ni Magneto at sinabi sa kanya na subukan ito. Inunat ni Eric ang kanyang kamay, madaling na-control ang mga metal sa lupa, at ginamit ang bagong lakas upang tuluyang wasakin ang mga guho sa paligid nila. Sa United States, isa sa mga paborito kong karakter, si Peter o Quicksilver, ay nanood ng balita tungkol sa pag-atake ni Eric sa Poland. Nagpasya siyang pumunta sa paaralan ni Xavier upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanya dahil kahit walang nakakaalam, si Peter ay anak ni Magneto. Sa X-Mansion, muling nagtagpo sina Mystique at Hank at iniwan si Nightcrawler kay Cyclops habang hinihintay ang pagbabalik ni Professor Xavier. Hindi nagtagal, dumating si Charles kasama si Moira. Nagulat siya nang makita muli si Mystique at humiling ng sandaling pribadong pag-uusap sa kanyang dating kaibigan. Nang sila ay nag-iisa, ikinwento ni Mystique kay Charles ang muling paglitaw ni Eric at ang pagkawala ng kanyang bagong pamilya. Humingi siya ng tulong upang hanapin ito bago pa mahuli ang lahat. Upang magawa ito, ginamit ni Xavier ang Cerebro, ang neural helmet na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hanapin at kumonekta sa ibang mutants. Matagumpay niyang naabot ang isipan ni Magneto, kahit mula sa kabilang panig ng mundo. Kinausap ni Charles si Eric at hiniling na bumalik siya sa X-Mansion, ngunit tumanggi si Eric. Sinabi niyang malapit nang maramdaman ng lahat ang parehong sakit na kanyang dinaranas. Naramdaman ni Apocalypse ang presensya ni Xavier. Gamit ang kanyang kapangyarihan, kinuha niya ang kontrol sa isipan ng telepath at kumonekta sa mga tao sa buong mundo, pinilit ang mga bansa na ilunsad ang kanilang mga nuclear weapons sa kalangitan, iniwang lubos na lantad ang mundo. Sa takot, sinubukan ni Hank ang lahat upang patigilan ang sistema. Nang mab-ego, sinabi ni Xavier kay Alex na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang Cerebro bago magdulot ng pag-atake si Apocalypse.
Nagpakawala si Alex ng energy blast, nasira ang sistema sa tamang oras. Nanatili ang mga missiles na nakalutang sa kalawakan at naputol ang neural link. Ngunit sa sandaling nakahinga sila, lumitaw si Magneto sa pamamagitan ng portal. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, hinila ang wheelchair ni Xavier at dinala siya. Sinubukan ni Alex na pigilan sila, nagpaputok ng energy blast kay Apocalypse, ngunit nakatakas ang kontrabida sa tamang oras, at ang tama ay tumama sa isang bahagi ng kagamitan ng mansion, nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa labas, naramdaman ni Quicksilver na may mali, agad niyang pinagana ang kanyang super speed. Bumagal ang oras sa paligid niya, at mabilis siyang pumasok sa X-Mansion. Dumaan siya sa gitna ng kaguluhan, iniligtas si Mystique at ang iba mula sa apoy bago sila tamaan. Sa unang palapag, ilang estudyante ang ilang segundo na lang bago madamay sa pagsabog. Ngunit naabot sila ni Quicksilver sa tamang oras, gumagalaw mula kwarto hanggang kwarto na parang kidlat. Sa mansion na puno ng mga estudyante, tiniyak niyang bawat isa ay ligtas bago tuluyang abutin ng apoy. Pagkatapos ng pagsabog, bumalik si Scott kasama si Nightcrawler at nagsimulang tawagin ang kanyang kapatid. Ngunit si Alex ang pinakamalapit sa sentro ng pagsabog, at siya ang unang tinamaan ng apoy. Sa kasamaang palad, hindi naabot ni Quicksilver si Alex sa tamang oras. Habang nahihirapan si Cyclops na tanggapin ang pagkawala, biglang nakaramdam si Jean Grey ng mga iniisip na papalapit. Mabilis siyang kumilos, nagtago sa mga guho kasama sina Scott at Nightcrawler. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nilang dumating ang militar, naglapag ng helicopter at gumamit ng hypersonic weapon upang patulugin ang lahat. Nang malinis na ang lugar, isang sundalo ang pumasok sa guho upang maghanap ng mga nakaligtas. Tahimik na ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isipan ng sundalo, pinaniwala siyang ang lugar na kanilang pinagtataguan ay isang tipon lamang ng konkreto. Habang naghahanda ng umalis ang helicopter, sinabi ni Scott kay Nightcrawler na ay teleport sila papasok. Biglang nawala ang tatlong mutants mula sa guho at lumitaw sa loob ng sasakyang panghimpapawid, patungo diretso sa base ng kalaban. Sa base ng kalaban, inakusahan ni Colonel Stryker si Professor Xavier na siya ang responsable sa paglulunsad ng mga warhead. Ngunit agad na sumingit si Moira, binalaan siyang may mas makapangyarihang nilalang na dapat nilang katakutan ngayon. Samantala, sinisikap ni Scott at ng iba pang mutants na magplano kung paano ililigtas ang kanilang mga kaibigang bihag. Sa ibang lugar, naghihintay si Apocalypse na magising si Professor Xavier. Nang magising ito, pinilit ni Apocalypse na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang magpadala ng mensahe sa buong mundo. Sa pamamagitan ni Charles, nagbabala ang kontrabida sa sangkatauhan na nagbalik na ang unang mutant at malapit na silang lipulin. Ngunit habang ipinapadala ang mensahe, palihim na kumonekta si Xavier kay Jean Grey gamit ang telepathy. Ibinigay niya ang eksaktong lokasyon niya at hiniling na tipunin ang iba pang mutants upang iligtas siya. Habang naghahanap ng paraan sina Jean, Scott, at Nightcrawler, nakita sila ng isang security guard. Nagpaputok ang lalaki, kaya't mabilis na nag-teleport si Kurt upang mailigtas sila sa tamang oras. Sa kabutihang palad, napunta sila sa generator room kung saan maaari nilang patayin ang kuryente at gawing mas madali ang pagtakas ng kanilang mga kaibigan. Habang hinahanap ang mga kontrol, nakarinig si Jean ng paghinga mula sa loob ng isang malaking reinforced box. Nakaramdam siya ng matinding presensya at nagpasya siyang palayain ang taong nasa loob. Ngunit bago siya makakilos, tatlong sundalo ang pumasok sa silid kaya nagtago ang grupo. Gamit pa rin ang kanyang telepathy, binuksan ni Jean ang kahon mula sa malayo. Sa loob ay si Wolverine, na biglang sumabog sa galit at inatake ang mga sundalo. Sa tindi ng kanyang puot, mabilis niyang pinabagsak ang mga ito, pinanood ang pagbagsak ng kanyang mga kalaban. Nagpanik si Stryker at tumakas mula sa lugar. Tinapos ni Wolverine ang laban, pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng daan palabas, napagtanto niyang may mali sa kanya. Hinabol siya ni Jean at inalis ang neural helmet mula sa kanyang ulo. Ang aksyon na iyon ay nagbalik ng bahagi ng alaala ni Logan bago siya tuluyang maglaho sa kagubatan. Dahil patay na ang kuryente, nagtungo si Nightcrawler sa control room. Binalaan niya ang kanyang mga kaibigan na lumayo sa pinto. Pagkatapos, ginamit ni Cyclops ang kanyang optic powers upang pasabugan ito. Sa wakas, muling nagkita ang mga batang X-Men at bumalik sa X-Mansion. Agad silang sumakay sa jet at lumipad patungo sa bagong misyon, diretso sa Egypt upang iligtas si Professor Xavier. Sa Egypt, sinimulan ni Apocalypse ang kanyang huling plano. Nais niyang sakupin ang telepathic powers ni Professor Xavier. Habang naghahanda para sa paglilipat, inutusan niya si Magneto na wasakin ang lahat ng bagay na itinayo ng mga tao.
Sumunod si Eric sa utos, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang guluhin ang magnetic field ng mundo. Sinimulan niyang hilahin ang mga barkong lumubog, lumikha ng napakalaking bagyo at lindol sa buong planeta. Habang nasa bingit ng pagbagsak ang mundo, ikinulong ni Apocalypse si Xavier sa isang mataas na plataporma at ipinaliwanag kung paano makakatulong ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isipan ni Charles, sinabi ng kontrabida na kaya niyang maabot ang sinuman saan man at kontrolin sila ayon sa kanyang kagustuhan. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating din ang X-Men sa Egypt. Nagpa siya si Mystique na dalhin si Quicksilver upang harapin si Magneto habang ang iba ay nakatuon sa pagliligtas kay Professor Xavier. Gamit ang kanyang kahangahangang bilis, tumakbo si Peter patungo sa kanyang ama. Ngunit isang makapangyarihang magnetic field ang nakapalibot kay Eric, pumipigil sa sinuman na makalapit. Sa paanan ng piramide, biglang umatake si Angel sa X-Men. Sinabi ni Hank kay Nightcrawler na pumasok sa loob upang iligtas ang propesor. Ngunit napansin ni Angel ang plano at iniwan ang laban upang habulin siya. Samantala, mabilis na sumugod ang iba pang mga bayani patungo sa pasukan ng piramide. Doon, lumitaw si Storm upang harangan ang kanilang daan. Inihagis niya ang isang kotse kay Beast, ngunit nahuli ito at ibinalik sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Psylocke at hinati ang sasakyan gamit ang kanyang energy blades. Sumama siya kay Storm upang lumaban ng magkasama, sinisikap na paghiwalayin ang X-Men. Sa loob ng piramide, mabilis na nag-teleport si Nightcrawler mula silid patungo sa silid, hinahanap si Xavier. Ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran ni Archangel, na hinawakan ang kanyang buntot. Patuloy na nag-teleport si Kurt, inililipat ang laban sa iba't ibang bahagi ng piramide hanggang sa tuluyan niyang natrap si Archangel sa loob ng metal cage, binuksan ang daan upang maabot ang propesor. Sa labas ng piramide, nakipaglaban si Hank ng matindi kay Psylocke. Ikinulong siya ng energy whip sa leeg at ibinangga sa pader, hinaladkad siya sa lupa habang nahihirapan siyang huminga. Ngunit sa sandaling akala mong katapusan na niya, nakawala si Hank at nagbigay ng isang malakas na sipa, itinapon si Psylocke sa bubong ng kalapit na gusali. Habang sinusubukan pa rin ni Cyclops na tamaan si Storm, narating ni Nightcrawler si Professor Xavier sa tamang oras, nakita niyang nawawala na ang buhok nito habang nagsisimula ang paglilipat. Mabilis na in-teleport ni Kurt si Charles papunta sa jet, nailigtas din si Jean Grey sa daan. Sa labas, patuloy ang laban ni na Cyclops at Storm nang muling lumitaw si Kurt. Sinabi niya kay Scott na isuot ang kanyang visor at in-teleport siya papunta sa jet. Sa natitirang si Beast na lamang ang kailangang iligtas, halos handa na ang koponan na lisanin ang Egypt at bumalik sa United States. Habang pinapagana ni Moira ang jet, nakawala si Archangel. Natagpuan niya si Psylocke at binuhat ito pataas patungo sa sasakyang panghimpapawid. Upang matulungan silang makarating, ginamit ni Psylocke ang kanyang espada upang hatiin ang kisame. Mabilis na in-teleport ni Nightcrawler ang lahat pabalik sa lupa, binigyan si Jean ng pagkakataon na ibaba ang jet. Bumagsak ang mga kontrabida sa lupa. Si Archangel, na hindi nakatakas sa oras, ay nadamay sa pagsabog at namatay sa guho. Si Psylocke naman ay nakaligtas, tumalon palabas at ginamit ang kanyang espada upang pabagalin ang kanyang pagbagsak sa kalapit na gusali. Samantala, muling sinubukan ni Mystique na kumbansihin si Magneto na itigil ang pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, nakuha ng pagsabog ang kanilang atensyon at tuluyan nang sumali si Quicksilver sa laban. Gamit ang kanyang super speed, nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na suntok kay Apocalypse bago pa makareact ang kontrabida. Ngunit ginamit ni Apocalypse ang kanyang sand manipulation upang ikulong ang mga paa ni Peter. Nang maipit ang speedster, bumawi ang mutant, binasag ang mga binti ni Peter sa bawat tama. Pagkatapos, lumitaw si Psylocke. Inalok siya ni Apocalypse ng pagkakataon na tapusin ang laban. Ngunit sa halip na kumampi sa kanya, tinaas niya ang kanyang katana at itinapat sa leeg ng kontrabida, salamat sa mga kapangyarihang nasipsip nito. Mabilis na nakabawi si Apocalypse at hinawakan siya sa leeg, ngunit natuklasan niyang hindi pala si Psylocke iyon. Si Mystique pala ang nagbabalat tao. Nang makita ang kaibigan sa panganib, tuluyan ng kumilos si Professor Xavier. Ginamit niya ang kanyang telepathic powers upang pumasok sa isipan ni Apocalypse. Sinusubukang talunin siya mula sa loob. Ngunit napatunayang napakalakas ni Apocalypse kahit sa mental plane. Hinarang niya ang mga atake ni Xavier at gumanti sa loob ng kanyang kamalayan. Sa pamamagitan ng mental link, natuklasan ni Apocalypse ang eksaktong kinaroroonan ni Xavier at nagsimulang maglakad patungo sa kanya sa totoong mundo. Sa sandaling malapit na siyang makarating, tuluyan ng kumilos si Magneto. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ihagis ang napakaraming metal kay Apocalypse. Sinusubukang durugan siya mula sa lahat ng panig.
Nang makita niyang nananatili pa rin si Apocalypse, sumugod si Beast sa labanan upang ilayo ang mga sugatan. Sumama si Cyclops kay Magneto, pinagsama ang kanyang optic blast sa metal manipulation ni Eric upang subukang basagin ang depensa ng kalaban. Sa kabila ng matinding pag-atake, patuloy na nakikipaglaban si Apocalypse kay Xavier sa mental realm habang nilalabanan ang iba sa pisikal na mundo. Nang makita ni Jean Grey ang kanyang guro at mga kaibigan na halos matalo, tuluyan niyang binuksan ang buong lakas ng Phoenix Force. Sa isang malakas na bug zone ng enerhiya, tuluyang nabasag ang shield ni Apocalypse. Ngayon ay lantad na siya, tinamaan ng mga steel beams ni Magneto. Pinagsama ang mga atake ng X-Men at ang naglalagablab na apoy ni Jean. Sa sobrang lakas ng kanilang pagkakaisa, tuluyang nadurog ang katawan ni Apocalypse, nabura ng kanilang pinagsamang kapangyarihan. Sa pagkatalo ng kanyang pinuno, tumayo si Psylocke at umalis nang hindi napapansin ng iba. Mabilis na tumakbo si Hank patungo kay Professor Xavier at ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihan upang gisingin si Xavier mula sa kanyang trance. Tumingin ang propesor sa paligid at nagpasalamat sa lahat. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Moira at muling nagpasalamat sa kanya. Ibinalik niya ang mga alaala na minsan niyang kinuha mula sa kanya at napaluha si Moira. Sa pagkatalo ni Apocalypse, nailigtas ng mga bayani ang mundo mula sa pagkawasak. At sa kinalabasan, tinanggap na ng mga tao ang mga mutants, binigyan sila ng pagkakataong mamuhay ng payapa sa X-Mansion. Doon, tumingin si Quicksilver sa kanyang ama, na hindi pa alam na may anak siya sa ilalim. Ngunit pinili ni Quicksilver na manahimik. Makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Xavier at Eric. Sinubukan ni Xavier na kumbansihin ang kaibigan na manatili sa paaralan kasama niya, ngunit dahil magkaiba ang kanilang paniniwala, pinili ni Eric na lumayo muna. Sa muling pagbalik ng katahimikan, ginamit ng X-Men ang sandaling ito upang makabawi at maghanda para sa mga hamon na naghihintay pa sa kanila. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Trez Bagitos 203 Underground, Margie Bautista, Leonard Volcan Sr., Bernard Dayag, Archie Kente from Kalibo Aklan, Busher Samama from Talayan Maguindanao, Ino Suke from Lipata Surigao, Marlo Igad from Magpet, Noah Kilbor Ingat from Caloocan City, Rex Lucino from Dumangas Iloilo, at Titser Shimatinik from Cavite General Trias. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.